Telma's POV. 3 araw nang lumipas nang ipalipat ako nila mom and dad ng ibang ospital. Sa loob ng 2 linggo ay gumagaling na rin ang mga sugat ko at ang mga pasa ko sa katawan ay nawawala na rin. Kaya naman lumalantad ng mapuputi kong balat. Hindi ko pa masasabing makinis ako dahil may mga sugat ako natamo and it because of him, my husband. Insan, ang sabi ng doktor, pwede ka na daw umuwi ngayon. Sandali muna, tatawagan ko pa sila tito-tita, he said. Tumangon na lamang ako sa kanya. Narinig ko pang kinakausap na ni kuya sila mom and dad, pero hindi na lang ako nakinig pa at ipinagpatuloy ko na lamang ang panunood sa cellphone ko. Habang nanonood ako'y bigla na lamang pumasok sa isipan ko si Lino. Kahit papaano ay namimiss ko pa rin siya, kahit pa sinasaktan niya ako. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko pang mamiss siya kung puro pananakit lang naman ang binibigay niya sa akin noon. Hoy, tulala ka na naman dyan. Sinong iniisip mo? Nagising ako sa realidad nang marinig ko na nagsalita si Kuya Jobert. Tumingin ako sa kanya at umiling. Pero sa reaksyon nito'y halatang hindi naniniwala. Bahala siya. Iniisip mo ba yung halimaw mong asawang tarantado? Mabilis akong umiling. Sinungaling. Huwag mo nang isipin ang isang yun. Huwag kang magpaka-stress sa putang inang yun. Naiinis na sabi nito at umupo sa may bakanting upuan. Kumuha siya ng biskwit at kinain to. Naging busy naman siya sa pagsa-cellphone. Hindi ko na lang siya muling pinansin. Kamusta na kaya siya? Siguro masaya na siya ngayon na wala na ako sa tabi niya. Baka may bago na siya? Hindi nakaligtas ang puso ko dahil sumakit ito. What if may bago na nga talaga siya? Paano kung kaya niya ako sinasaktan dahil gusto niyang sumuko na ako sa kanya at iwan siya? Siguro nga kaya niya nagawa ang mga bagay na yon. Alam ko na alam niya na mahal ko siya. Kaya nagagawa niyang abusuhin ang pagmamahal ko sa kanya sa paraan ng pananakit sa akin at kusa akong sumuko sa kanya. Ngayon nang uwi ni Talma about sa kanyang therapy naman, para sa kanyang trauma ay sa susunod na linggo pa mag-uumpisa. Nang dumating ang kanyang amang si Felix ay masaya si Talma dahil makakauwi na rin siya. Ilang minutong lumipas na makarating sila sa mansyon ng hindi alam ng dalaga ay umuwi ng kanyang mga nakakatandang kapatid na lalaki. Inalalayan siya ng kanyang ama sa pagbaba sa kotse hanggang sa makapasok sila sa loob ng mansyon. Nang makapasok sila ay katahimikan ang bumungad sa kanila. Hindi na lamang niya pinansin ito at umupo siya sa sofa. Anak, finally, nakauwi ka na rin. Masayang banggit ng kanyang ina at nagmamadali itong bumaba sa hagdan papunta sa kanya. Nang makalapit ang kanyang ina sa kanya ay niyakap siya nito. Hindi napansin ni Talmang 2 lalaki na bumaba rin sa hagdanan. Ang kanyang mga kapatid, sila David at Sobel. Ngumiti si Talma sa kanyang ina at nagpunta ang tingin niya sa 2 lalaking nakatayo sa harapan niya. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakikita. Gulat itong lumapit sa kanila at niyakap. Aminin man niya or hindi, ay namiss niyang kanyang mga nakakatandang kapatid na lalaki. Mga kuya, bakit hindi niyo sinabing nakauwi na pala kayo? Ma'am, Dad, gulat pa rin ng dalaga. Niyakap lamang siya ng kanyang mga kapatid at ngumiti sa kanya. Well, surprise. I miss you. My little Telma, her Kuya David said. Mangha at gulat pa rin ng dalaga kaya mas lalong hinigpitan ni Talmang kanyang yakap sa kanyang mga kuya. Namiss ko kayo sobra, she said. Nakangiti lamang ang mga magulang nila at si Jobert habang nakatingin sa 3 magkakapatid. Halika, doon tayo sa kusina. Bumili ako ng pizza kanina. Pag-aaya sa kanya ng kanyang Kuya Zobel. Tumango lamang ang dalaga at sumunod na rin ang mga magulang nila at ang pinsan nila. So kailan pa kayo umuwi? Tanong nito kay David at Zobel. Nagtinginan pa ang dalawa at tumingin sa kapatid nila na inosenteng nakatingin ito sa kanila. Kasabay ng paglipat mo sa ibang ospital dahil sa sinabi ni David ay gulat na tumingin ito kay Milagros ang kanilang ina. Mom, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Malungkot na tanong ng dalaga sa kanyang ina. Hindi ko rin alam. Si Kuya Jobert mong nagbalita niyan sa amin. And then sasabihin ko sana sa'yo kaso sinabi nila sa akin na iso-surprise ka daw nila. Tumango ang dalaga. Sa totoo lang, hindi pa alam ni Jobert kung ano ba talagang dahilan nila kung bakit sila umuwi kaagad pero nakukutuban na niyang baka alam na nila ang nangyari sa dalaga. Noong dumating ang dalawa ay kaagad na tinanong kung nasaan ang kapatid nila. Sinabi naman niya na nasa ospital ito't nagpapagaling. Sinabi rin niyang naaksidente ang kapatid nila kaya na ospital ito. Isa yung kasinungalingan.
Kasinungalingang hindi kayang pagtakpan dahil hindi naman kapani-paniwala. Malakas talaga ang kutob niya na alam na mga ito ang anumang nangyayaring katarantaduhang pinagagawa sa kanya ng asawa ng dalaga. Ngunit hanggat hindi nila kusang nagsasabi na alam na nila ay nananatili itong tahimik. Kung alaman nila ay paniguradong susugurin nila si Lino, and the worst, baka mapatay pa nila ang demonyong yon. 3 araw na ang lumipas ng huling pagkikita nila ni Lino. Hindi na rin niya alam kung anong balita sa kanya. Paniguradong pinaghahanap na niya ang kanyang asawa. Bilang isang pinsan ni Telma ay hindi rin siya papayag na makalapit pang muli ang demonyong yon sa pinsan niya. Lalo na't nakauwi na rin ang mga kapatid ni Telma. Kumain na sila ng pizza at nagpresenta si Telma na siya na lang daw ang magtitimpla ng maiinom nilang juice. Ang hindi alam ni Telma ay sinundan pala siya ni David. Okay ka na ba? Nagulat pa si Telma nang marinig niya ang kuya niya. Tumingin siya sa kanya at kumuha na ito ng mga baso. I'm okay now, kuya, she answered and smiled to her brother. Ginantihan rin siya ng ngiti ng kanyang kuya at lumapit sa kanya. Nagulat siya nang hawakan ng kuya niyang kanang braso niya. Mariing tinitigan itong braso ng dalaga. Kitang-kita pa rin ang naghihilom niyang mga pasa kahit sa kanyang mukha. Malinaw sa paningin ni Telma ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang kuya. Tila nagagalit ito at naaawa. Mas nagulat siya nang yakapin siya ng kanyang kuya. Sorry, I'm so sorry. Pasensya na ha, kung wala si kuya noong mga panahon na sinasaktan ka na pala ng hayop mong asawa. Yes, alam ko na. Sinabi ni Dad sa akin. Sinabi niya sa akin na sinasaktan ka ng asawa mo noong nasa ospital ka. Galit na galit siya at ganun din kami ni Kuya Zabel mo. Don't worry, makukulong ang hayop mong asawa sa ayaw at sa gusto mo'y makukulong siya. Mariing saad ni David. Kuya, hindi alam ni Telma kung ano pang sasabihin niya. Tila na blankong pag-iisip niya dahil sa mga sinabi ng kuya niya. Bukas na bukas, aayusin na natin ang divorce papers niyo. Hindi ko hahayaan na hanggang ngayon ay kasal ka pa rin sa demonyong Lino na yun. He said, mabilis ang pangyayari at ngayon ay hindi na niya namalayan na lumabas na palang Kuya David niya. Maayos ng divorce papers nila Telma at Lino. Ngayong araw yung pagtatagpong muli nilang dalawa. Nagpasya sila na sa isang sikat na restaurant na lamang sila magkita-kita. Hindi alam kung sisipot ba si Lino, pero sana nga ay dumating siya at tuluyan ng makalayang dalaga sa kanyang walang pusong asawa. Kikitain rin nila ang lawyer nila. 1 linggo nang lumipas nang makauwi ang mga kapatid ni Telma. Ayaw man nilang ipaharap muli si Telma kay Lino, ngunit kailangan. Nasisigurado naman nila na mababantayan nila ng maigi si Telma laban kay Lino. Kahit pa nagbanta na ito noon, na oras man na mahanap o makita niyang dalaga, ay kukunin niya ito. Hindi na sila papayag pa na bumalik si Telma sa poder ni Lino, kaya mas pinabilis nila ang proseso. Gustong-gusto na nilang makawala si Telma kay Lino. Ilang minuto ang lumipas ay wala pa ring Lino na dumating. Nainip na rin ang kasama nilang abogado. Sa isip ni David, kung hindi man sisipot ang demonyong yon, ay hindi ito magdadalawang isip na sugurin niya ito sa mansyon o sa kumpanya ng asawang kapatid niya. Nawawalan na sila ng pag-asa, ngunit sa isang iglap ay kitang-kita ni Lino na nakatayo sa harapan nila. Habang seryoso itong nakatitig kay Telma, ang asawa niya. It's nice to meet you, Mr. Gamos. Bati ng kasama nilang abogado sa kakarating. Hindi mo lang siya tinapunan ng tingin ni Lino. Hanggang ngayon ay nakatitig lamang siya kay Telma. Hanggang sa makaupo siya ay tanging ang mga tingin lamang niya ay kay Telma. Hindi alam ni Telma kung anong mararamdaman niya ngayon kaharap na niya ang kanyang asawa na titig sa kanya ngayon. Mabilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Iwas na iwas siya na makatitigan niya ang kanyang asawa. At maya-maya ay magiging ex-husband na niya. So magsimula na tayo. At nilahad na sa gitna ng lamesang divorce papers na kailangan na lamang ay mga pirma nila. Tinignan pa ng dalaga mga papeles na nasa harapan nila at saka tumingin kay Lino. Ngayon ay nagtagpo ng mga mata nila na kanina pa niya iniiwasang makatitigan. Nanginginig ang kamay ni Telma, kinuha niya ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang papeles. Tumingin siya kay Lino. At nakita niya ang pag-iting ng panga nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Nilapit niyang mga papeles kay Lino. Seryosong tinitigan lamang ni Lino ang kanyang asawa. Oo, asawa pa rin niya to. May pirma man ang asawa niyang si Telma, ay asawa pa rin niya ito hanggat hindi niya pinipirmahan ang divorce papers nila. Ay asawa niya pa rin ang dalaga.
Hindi niya pinansin ang divorce papers na nasa harapan niya ngayon. Titig na titig lamang siya sa kanyang asawa. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng makikinis at mapuputing balat ng kanyang asawa. Naalala pa niya na sa tagal ng panahon na maging mag-asawa sila ay siya palang nakauna sa kanyang asawa. Ang cleavage ng kanyang asawa ay kitang-kita niya dahil sa suot na dress ni Thelma. Nakikita pa lamang niya ito'y tila tinitigasan na siya. Halos 3 linggo na niyang hindi nakita ang kanyang asawa. Masyadong magaling magtago ang mga ito sa kanya kaya hindi niya kaagad nahanap si Thelma. Ngayong kaharap na niya ito'y gustong-gusto na niya itong hilahin at iuwi sa mansyon niya at tikman muli ang kanyang asawa. Gusto niyang ikama ulit ang asawa, gusto niya itong angkinin araw-araw at sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakatakas sa kanya. What are you waiting for, Lino? Pirmahan mo ng divorce papers niyo. Umigting muli ang panga niya. Ngayon lamang niya napansin na nakauwi na rin pala ang mga kapatid ni Thelma. Seryoso lamang niyang tinitignan si David at tinignan naman niya ang divorce papers nila. Kitang-kita niyang pirma ng kanyang asawa ang nagsasabi na payag ito makipaghiwalay na sa kanya. Siya? Hindi siya papayag na maghiwalay sila but kinuha nitong ballpen at pinirmahan. Tumingin siya kay Thelma at nginisihan. Mabilis itong tumayot walang pasabing umalis. He's not yet done. Yan ang nasa isip ni Lino. Marami siyang plano hindi ito papayag na tuluyan nga talaga silang magkahiwalay kahit pa pinirmahan na niya kanina ang divorce papers nila. Nang makaalis na si Lino ay masayang pamilya ni Thelma pero siya, hindi siya masaya. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan pa siya. Dapat nga'y magdiwang din ito dahil nakalaya na siya sa demonyo niyang ex-husband. Tulala lamang niyang tinitigan ang divorce papers nila na may pirma na rin. Ang pirma mismo ni Lino. Ngumiti na mapakla ang dalaga. She should be happy. Pero hindi niya magawang maging masaya ngayon. Bumibigat na rin ang pakaramdam niya. Ang mga luha niya ay gustong-gusto nang bumagsak sa mga mata niya. Ngunit pinipigilan lamang ito. Huminga siya ng malalim at inayos ang bestida niya. Tumingin siya sa kanyang ina na nakangitit-nginitaan din niya ito kahit na pilit lamang ang ngiti niya. She is now free. Tuluyan na nga siyang nakalaya kay Lino and now it's her time to shine again. She will continue to achieve her dreams. A really strong woman accepts the war she went through and is enabled by her scars. Ang sakit ay nagpapalakas sa kanya. Ang mga luhay nagpapatapang sa kanya. Heartbreak makes her wiser. She's a broken woman at baliwala lang kasi worth it lahat. Marami siyang natutunang lesson sa buhay niya. Ngayon na malaya na siya, kaya na niyang tumayo sa sarili niya. Pinangako niya sa sarili na magiging matagumpay siyang babae sa hinaharap dahil ang pinakamalakas na aksyon para sa babae ang mahalin ang sarili. Unahin ang sarili at magningning sa mga taong hindi maniniwalang magagawa niya. David's points of view. David, are you sure about it? Hindi mapakaling tanong ng pinsang si Jobert. Pagkatapos ng hiwalayan nangyari kahapon sa kanila ni Thelma at ni Lino, ay gusto ko pang makabawi sa gagong yun. I want to punch him. Gusto ko rin gawin sa kanya mga ginawa niya sa kapatid ko. Gusto kong ipagiganti ang kapatid ko sa mga ginawa niya sa kanya noon sa mahabang panahon. Yes, seryosong tugon ko. Kahapon ay pinilit kong pakalmahin ang sarili ko kahit pa nangangati na itong kamao ko na masuntok ang demonyong yon. Nag-aalab ang mga mata ko habang tinitignan siya. Hindi ko siya magawang saktan dahil meron ng bunso naming kapatid at mom. Ayoko makita nilang nagagalit ako. Shit, just make sure na hindi ako madadami ha. He said, hindi ako sumagot kahit anong sabihin niya ay madadamay pa rin siya. Wala ang kapatid kong si Zobel dahil may importante itong ginagawa sa mansyon at binabantayan din niya ang kapatid namin. Pinaandar na niyang kotse niya. Pupunta kami ngayon sa kumpanya ng demonyong yon. Wala na akong pake kung doon pa ako mag-eskandalo. Galit na galit ako't putang inang hayop na yon dahil sa ginawa niya sa kapatid ko. Anong akala niya? Palalampasin ko mga kahayupang ginawa niya kay Thelma? Heck no! Hinding-hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapaghiganti para sa kapatid ko. Tarantadong yun? Walang kawala sa akin ang gagong yun. I'll make sure magiging miserable ang buhay niya. Wala siyang karapatang saktan ng kapatid ko kahit pa asawa niya si Thelma noon. Kung matagal ko lang nalaman na gano'n na pala ang ginagawa niya sa kapatid ko, ay matagal ko na silang pinaghiwalay. Nang makarating kami sa kumpanya niya ay diretso lamang kaming pumasok sa loob. Hindi na rin kami hinarangan dahil kilala naman kami dito. Ang hindi nila alam ay
susugurin kong boss nilang mas masahol pa sa demonyo. Bumukas ng elevator at nagmamadali ako naglakad papunta sa opisina ni Lino. Nakasunod naman sa akin si Jobert. Hinarangan pa nga kami ng sekretary niyang kinulang sa tala. If I know, baka pati itong sekretary niya ipinapatulan niya. Walang alinlangan kaming pumasok sa opisina niya at malakas kong sinara ang pinto't sinarado ko to. And what the heck are you doing here? Hindi ko siya pinakinggan at mabilis akong pumunta sa pwesto niya at sinuntok ito. Tang-ina lang talaga niya dahil hindi siya marunong umilag. He's a mafia boss, dapat alam niya kung susugurin ba siya or hindi. Tsk, maybe a weak mafia boss. Funny, right? Yes, he's a shit man. What are you doing here in my office? Galit na tanong niya sa akin pero wala akong pake. Tumingin ako kay Jobert at sinanyasan ko siya. Lumapit siya sa amin at tinawakan naman niya kaagad si Lino na mahigpit. Who told you to touch me, idiot? Pinipilit niyang kumawala kay Jobert pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito kay Gago. Muli ko siyang sinuntok. Hindi lang isa at dalawa, kundi maraming beses. Dumudugo na rin ang gilid ng labi niya, but I don't care. He deserved it. Kulang pa nga yun eh. Bitawan mo nga ako. Kayong dalawa, wala kayong karapatang pumunta dito at sugurin ako dito. Lalong-lalo ka na. Alam mo bang matagal na ako nagtitimpi sa yung putang ina ka? His voice thundered, but I don't care. Hindi ako natatakot sa isang tulad niya. O ako naman, sa tingin mo ba akala mo ikaw lang? Pats lang tayo Gago. Matagal na rin ako nagtitimpi sa'yo, king ina ka. Matagal na katang gustong upakan nang malaman kung sinasaktan mong pinsan ko. Sigaw nito kay Lino at malakas na tinula kaya naman nasa sahig na ngayon si Lino habang hawak-hawak ang panga nito. Ano sa tingin mo? Papalagpasin ko ang mga kahiyupang pinagagawa mo sa kapatid ko? And then I punch him again. I don't think so. He's now laughing like a crazy idiot man. Kumulat ang noo ko nang hindi pa rin siya humihinto sa pagtawa. Sa sobrang inis ko'y sinipa ko to. How dare you? He said at tumayo. Nasa harapan ko na siya ngayon. He punched me too. Hindi ako nakapaghanda. Sa sobrang inis ko'y ginantihan ko rin to. Hayop ka, Gago! I shouted. Pinipilit naman kaming pahintuin at paghiwalayin ni Jobert pero hindi ako nagpaawat. Sinagad ko na ang hayop na tong pasensya ko. David, let's go. Pabayaan na muna natin siya. At hinawakan niyang braso ko. Tipid ko lamang na tinignan si Jobert. Hindi pa tayo tapos, Lino. Ipapakulong kita. Mabubulok ka sa kulungan. Kulang pa yan sa kabayarang pinagagawa mo sa kapatid ko. Ako ang makakalaban mo ngayon. Diin kong sabi at mabilis na lumabas sa opisina niya. May oras din ulit sa akin ang hayop na yun. Hanggat nandito ako sa Pilipinas at hindi siya nakukulong, ay hindi ko siya tatantanan. Mali siya ng kinalaban. Pabagsak akong upo sa sofa. Nakita naman ako ni Telma kaya dali-dali siyang pumunta sa pwesto ko tumabi. Tiningnan niya ako and I saw her forehead, wrinkled. Magkasalubong din ang mga kilay niya. Natawa na lang ako dahil sa mukha niya. Why are you laughing? And then she pouted her lips. I laugh again. She's cute. Nothing, para kang si Mom. Kapag naninermon, pinalo naman niya ang kaliwang braso ko at nirapan ako. Ganito talaga siya kapag naasar, namamalo. Tumayo siya at tinirapan ako. Oh, where are you going? Nagtatakan tanong ko, but she didn't answer me. Naglakad na ito papuntang hagdanan. I guess sa kwarto niya. Saan pa ba siya pupunta? Si Jobert naman ay wala na rin. Hinatid niya lang ako dito sa amin at may gagawin pa daw siya kaya hindi na siya pumasok pa dito kanina. I stand up and I walk into the kitchen. Naalala ko na naman ang hayop na yun. My teeth are now grinding because of frustration. Hindi ko alam pa kung anong susunod na mga hakbang ko sa lalaking yon. All I want is to put him in jail as in now. Hey bro, ano? Kamustang pagsugod niyo kay Lino? I heard Sobel ask. I look at him and papalapit na ito sa akin. Kumuha ko ng baso tubig sa ref at umupo siya sa may counter table. Uminom na muna ako ng tubig before answering his questions. Not good. Maikling sagot ko. Nagtaka naman itong tumingin sa akin. Huh? What do you mean? Did something happen? He seriously asked. I shook my head at tumangulo siya sa akin. Bumaba na siya sa counter table at kumuha ng lace na chicherya sa food storage cabinet. He opened it and ate. Humingi naman ako. Pwede mo ba akong tulungang maikulong ang hayop na yun ngayon? I swear, gusto ko talagang patayin ang bastos na yun. Kung wala lang siguro si Jobert doon, paniguradong sa sementeryong bagsak ng hayop na yun. Galit na sabi ko.
Mabuti nga't hindi ako nakasama. Did you know that I really want to kick his ass? And putulan ng ulo ni demonyong Lino na yun. If I see him again, baka hindi din ako makapagpigil pa, talagang tatapusin ko ng lahi nila. He said. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Like what? Smashing his balls? I smirked. Exactly. I will cut his hot dog and smash his eggs, he said habang nakatulala na parabang ini-imagine ito kung paano niya tatapusin ang lahi ng mga gamos. What if he did the same to you? What will you do, bro? Pabiro kong tanong sa kanya. Nagulat ako nang kumuha ito ng tinidor at sinaksak sa may pusot ng lace na kinakain namin. Magkasalubong ang kilay niya habang nakatingin sa kawalan. Then goodbye to him. I won't let him to do the same, no. I swear pati alaga ng tatay niya puputulin ko rin kapag ginawa niya yun. Sa tulad kong gwapo na magandang lahi dapat nagpapakala tayo ng maraming lahi. Sayang ang lahi natin kung gagawin niya yun, gago. Ang epic ng mukha niya, kaya hindi maiwasang mas matawa pa lalo't dahil sa mga pinagsasabi niya. Sa aming magkakapatid siyang pinaka-joker, protective brother and son din siya. At ganun din ako. Hindi nga lang ako joker dahil hindi naman ako magaling mag-joke tulad niya. I'm the most serious and strict one in the three of us. Magkakaiba kami ng ugali. Hindi ko nga alam kung kanino ako nagmana, but my mom told me na kay dad daw ako nagmana dahil noong panahon nila ay seryoso at masungit si dad. Workaholic din siya tulad ko. So I guess kay dad nga talaga ako nagmana. Sila Zobel at Talma naman ay 50-50 nagmana kay mom and dad. Nakuha ko mukha kay dad, kahit ang mata at ilong, isali na rin ang pag-uugali ko. Kay Zobel naman ay naghalong 50-50 rin mom and dad. At kay Talma, kamukhang kamukha niya si mom noong dalaga pa to. Kaya nga si Talma pinakapaborito ni dad dahil kamukha niya si mom. Naalala daw niya noong mga panahon na unang pagkikita nilang dalawa. Ganun daw ang mukha, sobrang ganda at hindi nakakaumay na titigan. Gwapo rin naman si Zobel, pero mas gwapo ako dahil nagmana ako kay dad. We always fight for that shit thingy, you know? Sinasabi niya ng gwapo siya at sinasabi ko rin naman sa kanya na mas gwapo ako sa kanya. Hindi naman kami nagsasalos ni Zobel sa kapatid namin. Sa father side namin, nag-iisang pamangking apo, kapatid at anak na babae si Talma sa pamilya namin. That's why he treated her like a princess. But her ex-husband just treated her like that, like a trash. Habang kami prinsesa ang turing namin sa kanya. The hell, that bastard is really a jerk. He's a jerk and I hated him now for abusing my sister before. Mangapa nga ako sa kanya dahil katulad ko rin siya na masipag magtrabaho. Akala ko pa nga, mas giginhawang buhay ng kapatid namin pero hindi pala. I really hated him for what he did to Telma. Sinira na niya lang ang magandang buhay ng kapatid ko. Hindi deserve ni Telma ang isang kalokohang lalaking tulad niya. Anong mangyayari ngayon hindi tumitigil si David para maiganti ang kapatid kay Lino? Ano nga kayang plano ni Lino at bakit niya nagagawang makampante sa nangyayari ngayon sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.